Ang main goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Naayon ba sa Biblia ang 7 sakramento ng Katoliko? Sa loob ng maraming siglo, naging mahalagang bahagi ng pananampalatayang Katoliko ang 7 sakramento. Itinuturo ng simbahang Katoliko na ang mga sakramento ay mga nakikitang tanda ng hindi nakikitang biyaya ng Diyos. Hindi lamang ito mga simbolo, kundi mga paraan kung saan ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang biyaya upang ang tao ay mapabanal at mapalapit sa Kanya. Ayon sa katuruang Katoliko, ang 7 sakramento ay itinatag ni Kristo at ipinagkatiwala sa kanyang simbahan upang gabayan ang mga mananampalataya sa kanilang buhay espiritual. Ngunit mahalagang suriin ang tanong. Ang 7 sakramento ba ay malinaw na itinuturo ng Biblia bilang mga paraan upang matanggap ang biyaya ng Diyos? O itinuturo ba ng Biblia na ang biyaya, kapatawaran, at kaligtasan ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo? Sa pagsusuring ito, titingnan natin ang bawat sakramento, ang mga talatang ginagamit upang suportahan ang katuruang Katoliko, at ang mga talatang ginagamit upang ipakita ang kahulugan ng biyaya at kaligtasan ayon sa kabuuang mensahe ng Biblia. Unang sakramento, binyag. Ayon sa simbahang Katoliko, ang binyag ang unang sakramento ng buhay Kristiyano. Itinuturo na sa pamamagitan ng bautismo, ang tao ay nililinis mula sa orihinal na kasalanan at tumatanggap ng biyayang nagpapabanal. Isa sa mga talatang ginagamit upang suportahan ang katuruang ito ay John chapter 3 verse 5. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ginagamit din ang Titus chapter 3 verse 5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Batay sa mga talatang ito, ipinapaliwanag ng simbahang Katoliko na may mahalagang kaugnayan ang tubig, paglilinis, at bagong kapanganakan sa gawain ng Diyos sa buhay ng tao. Ngunit kapag sinusuri ang kabuuang mensahe ng Biblia, makikita na ang kaligtasan ay palaging iniugnay sa biyaya ng Diyos at pananampalataya kay Kristo. Sinasabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ipinapakita ng talatang ito na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at hindi isang bagay na nakukuha dahil sa gawa ng tao. Makikita rin sa Romans chapter 10 verse 9. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Kristo na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ang diin ng talatang ito ay ang pananampalataya kay Kristo bilang daan ng kaligtasan. Makikita rin ang halimbawa sa Acts chapter 16 verse 31. Manampalataya ka sa Panginoong Kristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Nang tanungin kung ano ang dapat gawin upang maligtas, ang sagot ay pananampalataya kay Kristo. Mayroon ding halimbawa ng bautismo sa Bantay Bilangguan at kanyang sambahayan. Sa Acts chapter 16 verses 33 to 34. Mababasa na sila ay nabautismuhan. Ngunit ipinapakita rin ang sumunod na talata. Acts chapter 16 verse 34. At siya'y nagalak na lubha, pati ng kanyang buong sambahayan, dahil sa siya'y sumampalataya sa Diyos. Makikita rito ang pagbibigay diin sa pananampalataya sa Diyos. Ayon sa Biblia, ang bautismo ay isang mahalagang utos ni Kristo. Sinasabi sa Matthew chapter 28 verse 19. Dahil dito magsyaon na kayo, at gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ipinapakita nito na ang bautismo ay bahagi ng pagsunod kay Kristo. Ngunit ang tanong na pinagkakaiba ng mga pananaw ay, ang bautismo ba mismo ang nagkakaloob ng biyayang nagliligtas? O ito ba ay isang pagpapahayag ng pananampalataya ng taong tumanggap na ng biyaya ng Diyos? Muli ito ang Mahafer TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.